Praise the Lord. Praise the Lord, kunin nating dakilang Diyos. God bless mo sa ating brother preacher, brother Rimano, tayong lahat ay manalangin. Dakilat mapagpala namin ang mga Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Amang banal, hallelujah, sa panagpanalangin ng aming minamahal at pating Evangelista, Evangelista Almeida, the end time prophet of Alabing God. Kami patuloy po nagpupuri, nagpasalamat sa araw pong ito. Aming naisagawa, O Diyos, sa pamagitan ng kapangyarihang gawa, ang banong gawain. Hallelujah, maraming salamat sa mga buhay, pinagpala mga patutuo, sa mga papuring uwitin, sa mga inalay ng mga uwitin, O Diyos, mula mga uwitin ng mga awit, higit, malapay ng pagkilos ng iyong banal na presensya. Malapay ng Isus sa aming pag-aarabang ng kaligtasan. Narito po kami, malapay ng patuloy, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Sa inyo man po kami nasumpungan sa aming pagkakamali at pagkakasala. Iningi po namin ito ng kapatawaran. Kaya ikaw po malapay noon, manguna sa amin, pagpalain niyo po mga salita ng aming papag-aaralan. Hallelujah, sa ibang likod, malapay noon sa iyo kami umaasa. Hallelujah, ikaw magagay mga salita, malapay sa aking mga labi, O Diyos, nakipan niyo ng kapangyarihan ng pag-ibig. Ito pong sama, dalangin namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng Jesus. Aming sinasaway lahat ng uling mga hadlang, ang bilip and doubt hindrances, cast out right now in the mighty name of Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Everyone say praise the Lord. Mga minamahal, patuloy po tayo at sa hapong ito, ang lahat ng papuri, pagluwalhati, pagdakilat, pagsamba ay ating pong pinapabot sa dakila at banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, at dobleng paggalang po sa ating minamahal at ginagalang nating Evangelista, Evangelista Almeida, the end time prophet of our loving Lord Jesus, and a double honor din po sa ating beloved isang pastor na si Almeida at sa kanyang mga iniwang aral, turo sa atin at sa kanila pong mga beloved children. Magandang hapon po sa aking mga kapamanggagawa, sa lahat ng ating mga awit, manunugtog at sa ating pong mga kapatiran sa lugar pong ito na mainit at patuloy po sa paglingkod at pagdalo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At binabati rin po natin, mga minamahal, yung ating pong mga kapatiran na naaabot po ng gawain at sa iba't ibang lugar po ng bansa. Nariyan pong LA, Los Angeles, at dyan po sa Hong Kong. Binabati natin ang ating mga kapatiran at sila po ay nakakapanood ng banal na gawain ng ating malapay sa lugar po ito, sa dako po ng Qatar, sa dako po ng Korea, at sa Japan, at sa Mangdako, mga minamahal, na naroon po ang ating mga kapatiran. Welcome po kayo at patuloy kayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palakpakan natin na malakas sa palakpakan ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, ang Biblia po ang nagturo sa atin sa pamagitan po ng pangangaral at pagtuturo po ng ating minamahal at ginagalang nating magulang sa ating mahal na Panginoon, ating pong beloved Honorable Pastor, ating beloved asang pastor, kabalikat ng mga beloved children, na tayo pong mga kapatid ay lubos na naturuan, na aralan, at nung tayo po mga minamahal nagkaroon ng pananampalataya, nung tayo po mga minamahal ay nagkaroon ng pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, nabuksan po ang ating unawa, nabuksan yung ating mga puso at isipan, at na mabuksan ang ating mga puso at isipan, ating po mga minamahal sinunod ang mga reglamento ng kaligtasan, ang utos ng ating dakilang Diyos. At tayo po mga minamahal, pinagpala ng ating mahal na Panginoon dahil nung ating tanggapin ang ating dakilang Diyos at tayo nagpatuloy sa paglilingkod, ang ating karamdaman ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Nagbago ang ating buhay, pinakinggan at tinugon ang ating mga dalangin,
nakita natin yan, mga minamahal, sa pamagitan po ng ating paglilingkod. At dahil tayo nagpapatuloy sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon, hanggang ngayon, mga minamahal, bumilang na ng taon ng ating paglilingkod. Patunay at pinapatunayan natin, mga minamahal, ng ating Diyos na ating sinasamba ay totoong buhay, totoong tumutugon ng mga dalangin. Kaya napakapalad natin, napakaswerte po natin na tayo po ay nasa totoong ministeryo ng ating dakilang Diyos. Tayo po, mga minamahal, ay nasa totoo gawain ng Diyos. Tayo po ay nasa buong katotohanan. Pinapatunayan natin yan dahil mismo nangyari at naganap sa ating buhay ang sinalita sa banal na kasulatan na ang Diyos nagpapagaling, ang Diyos nagbabago ng buhay ng tao, ang Diyos tumutugon ng mga panalangin, ang Diyos ay nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng kaligtasan, nagbibigay ng kagalakan, nagbibigay ng kapayapaan at masaganang pagpapala. Ito'y nangyari, mga minamahal, sa tunay at totoong sumasampalataya at nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya ang Diyos sa ating pinaglilingkuran, mga minamahal, ay hindi po natutulog. Ang ating pinaglilingkurang Diyos, mga minamahal, ay hindi po bingi. Kaya napakapalad natin. Napakaswerte natin, mga minamahal, dahil nasumpungan natin ang totoong Diyos. Tunay na Diyos na buhay, dumidinig ng mga panalangin, nag-aabot ng ating mga pangailangan dahil ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, ang Diyos ay nakatunghay, nakatingin sa mga tunay na Kristiyanong lumalakad ng ayon sa katwiran ng Diyos. Basahin natin, mga kapatid, dito po sa unang Pedro, Kapitulo 3, talatang 10. Meron po ba tayong Ilocano dyan? Para yung ating kabsat ay makataros ti Ilocano. Makataros ba tayo ti Tagalog? Basit. Okay, i-translate na lang ng ating kapatid sa Tagalog. Okay. Okay, praise the Lord. Praise the Lord. Dito sa unang Pedro 3:10, kinanakabsat, sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay First Peter. First Peter ba yun? Oo nga. Tingnan natin. Teka, bago natin ituloy, baka Second Peter yan eh. Ay, unang Pedro. Unang Pedro. Okay. Unang Pedro. Unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 10. Sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Amen. Hindi. Unang Pedro, Kapitulo 3, talatang 12 po pala yan, hindi 10. Okay, 12. Sa 12 po. Unang Pedro 3:12. Yan. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matulog
At ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing, ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Yan, tingnan niyo po mga kapatid. O, sabi rito, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay nasa kanilang mga daing. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ngunit ang mga mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Amen. Kaya ang Diyos hindi po natutulog. Ang Diyos, mga minamahal, ay hindi po patay. Ang Diyos, mga minamahal, ay hindi po bingi. Sabi rito, ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matutuwid. Sino po ito, mga minamahal? Yung mga sumusunod, yung mga lumalakad ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi, mga minamahal, at kanyang mga panginig ay nasa kanilang mga daing. Kaya sa mga tunay na mga Kristiyano na lumalakad, sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang kanilang mga dalangin, ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga daing, ito po pala ay pinakikinggan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Patunay, mga kapatid, mga minamahal, na nung araw, lahat na ng Diyos-Diyosan, tinawag natin para mapakinggan lang yung ating mga dalangin. Lahat na ng mga alam natin na mga Diyos na nagpapagaling, pinupuntahan ng tao para gagaling lang kanilang mga sakit at karamdaman. Lahat na ng paraan ng kahilingan, ng daing at panalangin, mga minamahal, anong ginagawa natin nung araw para tugunin ang ating mga dalangin? Mula pa lamang, mga minamahal, sa pintuan ng simbahan, tayo po ay nanalangin na nakaluhod. Nilalakad natin yung ating tuhod mula doon sa altar, mga minamahal, para mapakinggan lang yung ating mga dalangin, para tayo po ay tugunin sa ating mga kahilingan. Dahil ang tao, napakaraming mga kahilingan. Ano po ito? Kagalingan ng karamdaman, kalutasan ng mga problema, pagbabago ng buhay, masaganang pagpapala, makamtan niya, walang problema, mapawi ito. Ngunit, tayo po, mga minamahal, ay tumanda na sa reliyon. Walang tumugon sa ating mga dalangin. Lahat na ng Diyos-Diyos ang tinawag natin. Diyos na bato, Diyos na kahoy, semento, bakal. Pero walang tumugon sa ating mga dalangin. Pero salamat sa Diyos, nagpapasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon na merong tao ng Diyos sa katauhan ng ating buting evangelista, Will Estrada Almeida, kabalikat ng ating beloved San Pastor Linacy Almeida, ng mga beloved children. Ipinangaral ang katotohanan, ipinangaral, mga minamahal, ang salita ng ating malapain lakip ang kapangyarihan na mula tayo sa katotohanan na buksan yung ating mga puso't isipan na ang Diyos pala, hindi kahoy, hindi bato, hindi simento, hindi plastic, kundi ang Diyos pala, mga minamahal, ay totoo, buhay, makapangyarihan nasa langit. Tumutugon ng mga panalangin. Kaya tayo po'y pinagpala na sumpungan natin ang Diyos. Amen? Tinalikuran na natin ang mga bato, simento, kahoy, mga Diyos-Diyosan na yan. At ngayon, mga minamahal, ang Diyos totoo buhay. Ang Diyos pala, Espiritu. Ang Diyos pala, hindi nakikita, hindi nahawakan, hindi na ilalagay sa dingding, hindi na isasabit sa leeg. Ang Diyos pala, nasa langit. Sabi ng Book of John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu. Hindi nakikita, hindi nahawakan, ngunit nararamdaman ng sinumang tao raw po na tatanggap sa ating mahal na Panginoon ay bibigyan niya ng karapatang maging tunay niyang anak, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Kapag tinanggap mo ang ating mahal na Panginoon, magkaroon ka ng Espiritu ng Diyos. Sabi ng Roma 8:9, ang walang Espiritu ng Diyos hindi sa Kanya.
Ngunit ngayon, mga minamahal, tinanggap natin ang ating mahal na Jesucristo. Sa kanyang banal na pangalan, sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan. Sa mga oras na ito, ating po mga minamahal nakakamtan ang kanyang biyaya, ang kanyang pagpapala. Sumasa atin ang kanyang Santong Espiritu. Kaya ang mga karamdaman, mga sakit, mga minamahal sa ministeryo ito, ay pinagagaling ng ating mahal na Panginoon. Cancer, leukemia, TB, diabetes, leprosy, wala nang pag-asa sa ospital, wala nang pag-asa pa mga minamahal magamot ng mga doktor. Ngunit dito, binibigyan ng pag-asa. Ultimo mga minamahal, wala nang pag-asa mabuhay sa medisina. Ngunit dito mga minamahal, napatunayan natin ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay bumubuhay. Amen? Nang wala ng pag-asa pang mabuhay. Sa tao, ikaw ay taningan 3 to 6 months dahil sa sakit karamdaman mo. 3 to 6 months ang iyong itatagal. Kaya sabihin sa iyo, yung karamdaman mo, sakit mo, ipasa Diyos mo. Na lang. Naubos na lahat mga minamahal ang kayamanan para gagaling ang karamdaman at sakit. Imbis na gagaling, lalo pang lumubha. Gumastos na napakalaki. Ngunit dito mga kapatid, nung tayo mamulat sa katotohanan, sa pamagitan ng pangangaral, pagtuturo ng ating beloved parents in the Lord, ni kusing, wala tayong ginastos, kundi nung ating tanggapin ang Diyos, sundin ang kanyang kalooban, ang ating mga karamdaman ay nagsigaling at pinagaling sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dahil magsabi ng praise the Lord. Kaya walang tumugon sa ating mga dalangin nung araw. Ngunit sa pamagitan po ng ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, napatunayan natin, meron palang Diyos napakabait. Meron palang Diyos na nasa langit. Tumutugon ng panalangin ng mga tao na susunod at lalakad ng ayon sa katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong sabi? Ang mga mata ng ating mahal na Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig, mga mila, ay nasa mga kahilingan, mga daing. Kaya kahit anong ating mga daing, dalangin, Panginoon, pagpalain niyo po ako. Tayo'y pinagpapala ng Diyos. Amen! Panginoon, pagalingin niyo po ako. Tayo'y pinagagaling ng Diyos sa ating mga sakit karamdaman. Panginoon, hanguin niyo po ako sa kahirapan. Tayo po'y hinahango sa kahirapan. Amen? Anong araw, mga minamahal, walang masakyan, naglalakad na mamasahe. Humiling dumaing sa ating mahal na Panginoon, pinagpala. Na dati-rati, mga kapatid, namamasahe o naglalakad. Ngayon, mga kapatid, dahil sa ang Diyos ay buhay, totoo ang ating pinaglilingkurang Diyos, pinagkalooban ng sasakyan, pinagkalooban ng sariling tahanan, pinagkalooban pa ng negosyo, pinagkalooban pa ng magandang trabaho, malakas malusog, meron pang katiyakan sa buhay na wala hanggan, na pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakapalad natin, napakaswerte natin, mga minamahal. Amen? Dahil nung araw tayo po'y alipin ng turo ng reliyon, turo ng tao. Gusto magbago, mga minamahal, walang pagbabago. Lahat na ng paraan, mga minamahal, sumandig tayo sa turo ng reliyon, turo ng tao. Amen. Nariyaan, meron nagpipinitensya, meron mga minamahal, nagpo-prosesyon, nagpapasyon, nagpapadasal, nagro-rosaryo. Pero nagbago po ba ang ating buhay? Gulmaling ba ang ating mga karamdaman? Tinugon ba ang ating mga dalangin? Walang kasiguraduhan, mga minamahal. Walang katiyakan. Narin yung ating takot, narin yung ating pangamba. Ngunit salamat sa Diyos nung ating makilala ang ating mahal na Panginoon.
Ngayon, wala nang takot. Wala nang pangamba dahil binigyan tayo ng katiyakan, kasiguraduhan, mga minamahal, na tayo'y tagapagmana ng buhay na wala hanggan dahil nakita natin sa ministeryong ito ang himala at makapangyarihang gawa ng ating mahal na Panginoon. May prueba, may ebidensya. Amen? Dahil marami nagsasabi, mga kapatid, lahat nagsasabi, mga nangangaral, mga ministro, mga pastor, mga mangangaral, nagsasabi sila lahat nasa katotohanan. Pero walang ebidensya, walang prueba, walang patunay. Pero tayo, mga kapatid, pinagpala ng Diyos. Dahil nakita natin sa ministeryo ito, merong patunay, may prueba, may ebidensya. Kaya mga kapatid, walang pag-aalinlangan. Tayo'y nasa buong katotohanan. Ito ang daan, mga minamahal. Ito ang paraan, mga kapatid, para tayo ay sama-sama magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil sabi ng Biblia, ang Diyos ay iisa. Jesus is the way, the truth, and the life. Amen. Siya ang daan, buhay, at katotohanan. Palakpakan natin na malakas na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, mga minamahal, ang Book of Psalms, chapter 115, verse 3 up to 8, ang ating Diyos ay nasa langit. Ang Diyos, mga minamahal, dito sa lupa, mga kapatid, may paa, hindi makalakad. May tenga, hindi makapakinig. May mata, hindi makakita. May labi, hindi po makapagsalita. May kamay, hindi po makahawak. Dahil Diyos-Diyosan. Diyos na patay. Amen? Diyos na walang silbi. Ngunit ang ating Diyos ay totoong makapangyarihan. Amen? Ang ating Diyos ay totoong buhay. Hindi bigay, mga minamahal, hindi pipi, hindi po paralyzed, kundi ang ating Diyos ay totoong buhay. Sa bawat dalangin natin, sa bawat kahilingan natin, nakikita natin kung paano tayo abutin sa ating mga individual na mga pangangailangan. Nariyan, sumasagana tayo, pinagpapala tayo ng Diyos at prueba at ebidensya. Nariyan ang pagpapalang pinansyal, material, pisikal, lalo tigit sa spiritual. Wala nang sakit, wala nang karamdaman, pinagaling na ng ating mahal na Panginoon. Nagbagong ating buhay, wala nang bisyo. Ngayon, mga minamahal, ating nilalakaran na po. Amen? Ang katwiran ng Diyos, papuntang langit. Hindi kagaya nung araw, mga minamahal. Bahala na system. Kung mamatay, mamatay. Kung maimpyerno, maimpyerno. Ngunit tayo, mga kapatid, ayaw natin ng impyerno. Ayaw natin mapahamak. Gusto natin buhay na walang hanggan. Itong ating ginagawa, mga minamahal. Sinasakripisyo natin ang ating oras. Sinasakripisyo natin ang araw na ito para papurihan lamang ang ating mahal na Panginoon. Pasalamatan lamang natin siya. Dahil ang Diyos ay masagana sa lahat ng mga pagpapala. Nagbibigay siya ng masaganang pagpapala. Hindi masukat. Hindi mabayaran. Kaya mga minamahal, napakaraming mga tao nagtataka. Nang sabi nila, sobra-sobra yung ating paglilingkod. Pwede naman isang beses maglingkod. Dahil ang Diyos pag-ibig totoo po. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. Pag araw-araw ka, magpupuri, maglilingkod sa Diyos, lalo kang pasasaganain, lalo kang pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa mga pagpapala ng ating malpan, wala tayong maibayad, wala tayong maisukli. Ito ang ating ganti, mga minamahal. Purihin siya, pasalamatan natin siya, mga minamahal. Dahil hindi lang po pagpapala dito sa lupa ang ibibigay at pagkakalob ng ating mahal na Panginoon, kundi ang langit plus buhay na walang hanggan. Amen. Kaya kahit ano pang sabihin, mga minamahal ng tao sa atin, ang Diyos ang nakakapatid, ang Diyos ang nakakaalam, mga minamahal. Amen? Na ang sabi ng Biblia, natutuwa at nalulugod ang Diyos pag siya'y ating papupurihan. Anong gagawin niya, mga minamahal, sa bato? Para siya'y papurihan, ang bato pwede niyang buhayin, bigyan niya ng buhay para siya'y papurihan.
Higit pa tayo sa bato, mga minamahal. Dahil tayo ginawang tao, binigyan ng buhay, binigyan ng kalakasan, binigyan ng kagalingan, binigyan ng mga pagpapala para isukli natin sa kabutihan, kadakilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Purpurihin natin siya, mga minamahal, dahil masagana sa pagpapala ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag tayong mangamba, huwag tayong magulumihanan. Kung tayo dumarating sa pagsubok, minsan dinadaan tayo sa mga karamdaman at sakit, sa mga suliranin, sa mga pag-uusig. Pinapaintulutan niya ng ating mahal na Panginoon para tayo po ay lalo pong humiling at dumalangin at magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo para lalong tumatag yung ating pananampalataya, para lalo pang lumagong ating espiritual na pamumuhay. Dahil habang ikay may pagsubok, may karamdaman, sakit, pag ikay tumawag sa ating mahal na Panginoon, mapapatunayan mo ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay hindi bingi. Mapakinggan ang ating mga dalangin. Unexpected, magulat ka na lamang, ang problema, pawi at lutas na. Magulat ka na lamang, mga minamahal, yung iyong kahirapan, wala na, mga minamahal. Dahil ang Diyos gagamit at gagawa ng paraan para tayo makatanggap ng pagpapala. Magulat ka, mga minamahal, isang araw, ang iyong karamdaman magaling na sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Kaya mga kapatid, alam na natin ang sekreto. Napakarami mga tao, ano bang sekreto nyo? Ano bang, nyo? Siguro meron kang malaking negosyo. Siguro meron kang malaking minahan. Bakit ganyan ang pagpapala sa inyo? Di ba? Dahil alam natin ang sekreto para makatanggap ng pagpapala. Di ba? Oh. Alam natin ang mga paraan, mga sekreto, susi. Kaya tayo po ay patuloy na binubuhusan ng masaganang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nagugulat sila. May Miyerkules ka na, o may midweek ka pa, may Webes pa, may overnight pa, may Sunday service pa. Sa New Testament, everyday Di ba? Kaya tayo po pinagpala. Bakit? Ang sekreto, pagdalo natin, pagbibigay natin, amen, sa gawain ng Diyos, yung holiness, pagpapakabanal, yung ating pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, yung ating pag-aayuno. Sabi nila, napakahaba diyan ng pagpupuri, haba ng oras diyan. Sabi mahal na pastor, more praising, more blessing. Amen! Paano tatakas? Gagaling karamdaman. Kakanta ka lang, mga minamahal. Tama na yung 3 kanta. Di ba? Wala pang 15 minutes, tayo. Isang oras sa joyful, isang oras sa solemn. Di ba? Sa ating pong regular na mga gawain. Tingnan niyo po, mga kapatid. Napapawi ang lungkot, napapawi yung agam-agam. Napapawi yung problema, yung karamdaman. Dahil sekreto yan ng mga Kristiyano. Habang ikay nagpupuri sa Diyos, habang ikay nakikipag-usap sa ating mahal na Panginoon, pinupuri mo siya, pinapasalamatan mo siya, nariyan natutuwa at nalulugod ng ating mahal na Panginoon, at tandaan natin, darating at darating. Tanggapin mo na ang masaganang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Tignan niyo po, mga minamahal, yung anak ni Ma'am Palisok. Anong pangalan? Mary Jane? Ano ba yun? Sister Marites Palisok. Yung kanyang anak, mga minamahal, artificial na lang yung paa. Nung hindi pa nakakilala dahil aksidente. Makakilala sa ating mahal na Panginoon, pinaghimalaan ang ating mahal na Panginoon Kristo dahil maging dying na O nung makakilala sa ating mahal na Panginoon, imposible pa makapunta sa abroad, sa ibang bansa. Pero dahil ang Diyos ay buhay, totoo, ngayon mga kapatid, sa kanyang paglilingkod at mainit nilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, siya'y pinagpala na sa ibang bansa na. Amen? Nagpupuri tayo at nagpapasalamat dahil walang imposible
sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magagawa ng ating mahal na Panginoon Kristo dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran totoo at buhay. Amen. Kaya upang tayo po ay lubos na pagpalain ng ating mahal na Panginoon, walang ibang sekreto kundi sundin mo lamang ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po mga kapatid, ng huling talata, Santiago Kapitulo 1, talatang 25. Basahin po natin yan. Sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, talata 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal ng kautusan, ang kautusan ng kalayaan at ang natiling kayo na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpalay ng taong ito sa kanyang ginagawa. Yan, tingnan niyo po. Ang tao kasi mga minamahal, malilimutin. Ha? Pagkatapos sa kanilang mapakinggan, wala na. Ay lalo pa walang kapangyarihan. Walang preba at ebidensya. Pero sa ating mga minamahal, lahat ng ating napapakinggan, hindi lang po mga minamahal, pumapasok sa ating isipan, hindi lang na ating napapakinggan, pumapasok sa ating puso, laki pa mga minamahal yung gawa. Kaya yung mga gumagawa, gumaganap mga minamahal, lalo pang pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Kaya huwag tayong malungkot mga kapatid sa lugar pong ito. Ha? Na tayo-tayo lang po mga minamahal. Huwag tayong malungkot mga minamahal. Amen. Hindi po kasi biglaan. Ang Diyos ang tumatawag, ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Pero sa ating pagkakaisa mga minamahal, sa paglilingkod sa ating malapay, sa pagsasagawa ng banal na gawain ng ating malapay, ang Diyos ang tatawag. Sa tamang oras, tamang panahon at pagkakataon, makikita natin mga minamahal kung paano kikilos. Amen? Ang gawa, makapangyarihang himala ng ating mahal na Panginoon. Kaya huwag tayong malungkot sa problema. Huwag tayong malungkot sa mga pag-uusig. Lalo pa natin ikalakas yan. Dahil lalo natin makikita kung paano tayo sinasamahan ng Diyos sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng pag-uusig, sa kabila ng karamdaman, mga minamahal. Mapapatunayan natin. Alam ko malapay na andyan ka. Nandyan ang Diyos. Hindi natutulog. Hindi umiidlit. Dahil sabi niya, pangako niya, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iniiwan. Gusto lamang ng Diyos, mga minamahal, magawa natin yung nais niya, yung utos niya, mga minamahal. The whole duty of all men. Lahat ng tao, anong whole na tungkulin? Sumunod sa utos ng ating malapay. Pero nasa na mga tao ngayon? Nagpapabaya. Amen? Sa utos ng ating dakilang Diyos. Kaya nagtatanong sila, bakit sila napapahama? Hindi nila sinusunod ang utos ng Diyos. Bakit pinagpapala mga Kristiyanong tunay sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon? Nariyan proteksyon. O, hindi tayo napapahamak dahil sa ating pagsunod sa kalooban at katwiran ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nasa tao, bakit sila napapahamak? Amen? Kaya nung ating po mga minamahal, makilala ang Diyos hanggang sa mga oras na ito, patuloy tayo naglilingkod, patuloy tayo mga minamahal, nagpupurit, sumasamba sa ating malapay dahil alam natin, hindi lang po masaganang pagpapalang pinansyal, material, pisikal, hindi lang kagaling karamdaman, hindi lang mga pagpapala sa mga bagay na narito sa mundo, kundi ang ating hangarin, ang ating hinahangad ay ang buhay na walang hanggan, na pangako ng ating malapay. Para kanino? Sa atin. Amen? Kaya marami nagtataka, bakit kayo lang magmana ng langit? Kayo lang ang magmamana ng buhay na walang hanggan? Ang langit, ang buhay na walang hanggan, para sa tao. Ngunit sa mga sumasampalataya lamang. Amen? Sa pagkikay sumampalataya, maniwala, susunod sa kalooban ng Diyos. Magmana ka ng buhay na walang hanggan. Sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit, yun lamang gumaganap. Amen. Kaya sa mga tunay na Kristiyano, inaangkin natin ang kaligtasan, buhay na walang hanggan dahil sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Walang pag-aalinlangan yan. Dahil kailangan natin siguraduhin. Sigurista tayong Kristiyano eh. Amen?
Dahil ang kaligtasan, kaloob, regalo ng Diyos. At ito hindi natin, mga minamahal, ipinamimigay. Dahil ang kaligtasan, individual pinagtatrabaho. Ang Diyos nagbibigay ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, kaya walang dapat gawin ng tao, talikdan, talikuran ang kasalanan. Amen? Talikuran ang turo ng tao, talikuran ng Diyos-Diyosan, mga ribulto, bato, kahoy, semento, plastic. Talikuran nila yon dahil karumal-dumal yun sa harapan ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, anong karapat dapat katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon? Sambahin mo siya sa espiritu at katotohanan. Tayo pinagpala! Dahil hindi na ribulto, hindi na Diyos-Diyosan, hindi na kahoy ang ating sinasamba. Useless ang kahoy. Panggatong lang yon, pwede. Amen? Sinusunog yun. Pero ang ating Diyos, totoong buhay, makapangyarihan, sinasamba natin sa espiritu at katotohanan. Kaya hindi na mabilang yung mga himala ng Diyos. Di ba? Anong himala? Sarili yun. O, pag tumaya ng loto, nanalo ko, loto. Di ba? Ang mga Kristiyano, kahit hindi tumaya ng loto ng sweepstakes, pinagpapala. Amen! Oh, purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga, makamtan mo man ang lahat ng kayamanan dito sa mundo, kung ang buhay mo naman mapahamak, useless ang kayamanan. Diba? Ang napakahalaga, importante sa buhay ng tao ang makilala niya ang ating malapay. Magkaroon siya ng Kristo sa buhay, magkaroon ng Espiritu ng Diyos. Pag meron kanyan mga minamahal, walang pag-aalinlangan, bukas ang langit. Tayo po'y sigurado, langit at buhay na walang hanggan, ibibigay at ipagkakaloob ng Diyos. Pagdating ng rapture, anytime mangyari yan. Kaya maghanda tayo. Ha, rapture na, isipin natin lagi. Para tayo po hindi manghina, hindi manglupaypay, lalong magpursigi dahil nabibilang na. Makita natin ang mundo bulok na sa kasalanan. Tirahan natin tunay, hindi dito. Temporary lang tayo rito. Hindi tayo temporary. Hindi tayo permanente dito. Kundi temporary lang tayo rito sa mundo. Ang ating tunay na tahanan, ang tunay nating bahay, mga minamahal, doon sa langit. Let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. Para kanina yan? Para sa atin na patuloy nagsasakripisyo, nagtitiis. Hintayin natin yan pagdating ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang dapat ikalungkot. Walang dapat ipanghinang Christian. Magalak tayo. Matuwa tayo. Mga minamahal. Dahil tiyak natin. 100%, 110 pa nga eh. Ang katiyakan natin, lagpas pa sa 100%. Amen? Ang ating katiyakan, walang pag-aalinlangan. Tayo, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dahil tayo mga anak ng ating mahal na Panginoon. Tunay. Kaya tayo po umawit. Magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Diyan po nagtatapos ang ating pong pag-aaral. Hallelujah. Ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon.